Isa na namang maaliwalas na araw mga tol linis. Sa araw na ito meron na naman tayong isang bakura na lilinisin at yan ay kay Tol Dante. Welcome to Tol Libreng Linis Vlog. Mga isang taon na raw itong hindi nalilinis. Nakatenga, maraming kalat, maraming basura. Kaya napagpasyahan ng may-ari ni Tol Dante na ipalinis sa Tol Libreng Linis Vlog ang kanyang bakuran upang mawala ang mga kalat, maalis ang mga gumagapang na halaman sa pader, maayos ang mga nagtumbahan na saging at ang mga bakal na ginagamit niya dati na ngayon ay nakatenga na. Kaya naman mabilis tumugon ang miyembro ng Tol Linis upang pagbigyan ang kahilingan ni Tol Dante. Malawak ang bakuran ni Tol Dante, kaya naman hindi na kami nag-aksaya ng panahon at nag-prepare kami upang umpisahan ang aming paglilinis. Kaya samahan nyo kami sa aming paglilinis mga tol. At ito na si Tol Tito Alex, si Tol Joel at si Tol Carlos. Sinimulan na nilang ayusin ang gilid ng pader kung saan maraming naiwang basura. Lumang table, kartilya, mga pintura, at mga damo, at lalong-lalo na ang mga halamang naglawitan sa pader. Gusto ni Tol Dante na ang area na to ay malinis dahil ito ang harapan ng kanilang bahay. Hindi nga naman magandang tingnan kung pagpasok pa lang sa gate, ang makikita kaagad ng ibang tao ay kalat at basura. At bago natin ituloy ang ating video, sana mag-subscribe ka na dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga nililinis ng Tol Libreng Linis Vlog. At sana, pakilike mo na rin ang video at mag-iwan ka ng comment para naman ma-inspire kami. Kaya ayan, sinimulan na nating linisin. Inalis ang mga bakal, kinalaykay ni Tol Carlos ang mga damo upang maalis ito. Gusto ng may-ari na pagkatapos tanggalin ng mga damo, ay patagi namin ang lupa kasi maraming nakatambak dito dahil sa mga dating ginamit na buhangin na naiwan nung sa kanila ay may nag-construction. Talagang dapat malinis ang mga lugar na ito dahil pwede itong pamamahayan ng mga insekto, lamok na pwedeng makaapekto sa ating kalusugan. Pwede rin itong papahayan ng palaka, daga, at mas mahirap kung tumira dito ay ahas. Ang kalinisan ng kapaligiran ay laging nakasalalay sa ating mga kamay. Sa isang maliit na desisyon na pag-iisipang mabuti, maaari itong makatulong ng malaki. Hindi ito madali kung isa lamang ang gagawa. Kaya tamang-tama kapag ang grupo ay nagsama-sama at nagkaisa, mas mapapadali ang paggawa. Mapag-iisipang mabuti kung ano ang tamang diskarte dahil nagtutulungan. Ayan, dumating na si Tol Kire at si Tol Joel. Papatagin na nila ang lupa, aalisan ng mga buhangin. Isa-isa nila itong isasako para mas madaling nating maalis. Sinimulan na ni Tito Alex na tanggalin ang mga halaman na gumagapang sa bakod upang ito ay maging malinis at maliwalas. Mas magiging maliwanag kapag natanggal ang mga ito. Isa rin itong paraan upang hindi agad masira ang bakal na bakod. Sanhi rin kasi ito minsan ng pagkakaroon ng kalawang ng mga bakod na bakal.
Patuloy naman si Tol Joel na ilagay sa sako ang mga buhangin. Ang mga lupa at buhangin na ito ay pwede pan magamit na panambak. Kaya ibibigay namin ito doon sa mga nangangailangan ng panambak. Ayan, malinis na ang bakod dahil patuloy ni Tito Alex tinatanggal ang mga nakalawit na halaman sa bakod. Ang bilis nilang gumawa, di ba? Nakakatuwang tingnan. Pero sa totoo lang, hindi po sila seryosong gumawa kasi may nagjo-joke dyan. O di ba? Panay ang ngiti ni Tol Joel habang patuloy sila ni Tol Kire na nagsasako ng mga buhangin. Walang pagod, walang sawa sa paggawa. Ang adhikain ng grupo ng Tol Libreng Linis Vlog na makatulong sa komunidad ang nagtutulak sa amin upang patuloy namin itong gawin. Hindi namin alintana ang pagod, ang hirap, upang makakontribute kami kahit papaano sa komunidad at sa ating sosyedad ng libre, walang bayad. May nagtanong, bakit kailangang ipakita namin sa aming vlog? Upang magbigay kami ng inspirasyon sa iba at sana marami rin ang gumawa ng tulad nito. Libre pero may saya sa bawat isa. Maaring sabihin ng iba na maliit na bagay lamang ang ginagawa namin. Pero tandaan natin, sa maliit nagsisimula ang tagumpay. Kaya kung nakaabot ka na sa parting ito, panigurado nag-i-enjoy ka sa video na to. Sana lang, paki-comment mo kung nasaan ka o saan ang lokasyon mo para malaman namin kung saan nakakarating ang video nito. Habang patuloy na nagsasako ng buhangin, si Tol Joel, sinimulan na ring isako ang mga basura para hindi kami mahirapan mamaya sa huli. Kaya ayan, tumulong na si Tito Alex sa pagpapala ng buhangin at inilagay na nila sa kartilya upang dalhin sa likod ng bahay at doon itambak. Tuloy-tuloy lang kami sa paglilinis. Nagmamadali kami dahil madilim ang langit, mukhang uulan. Baka abutin kami ng ulan, hindi namin matapos ang aming gagawin. Tulad ng sabi sa Batangas, madilim ang langit, lasa ko yung ulan. O ayan ang may-ari, si Tol Dante. Masayang masaya siya kasi napakaganda ng progress ng aming paglilinis at nakikita niya ang pagbabago sa kanyang bakuran. May nakita silang mga hollow blocks na hindi na ginagamit sa bakuran. Kaya umandar na naman ang pagiging malikhain ni Tito Alex. Kaya yung ginawa nila, inihanay nila ang mga hollow blocks sa gilid ng bakod at nilagyan nila ito ng natitira pang buhangin. Later on, pwede kasi nila itong lagyan ng halaman. Kung gusto ni Tol Dante na lagyan ng halaman ng gilid ng bakuran, mas madali niya magagawa dahil naayos na ito. Nang maayos na ang parte ng bakod, sinimulan naman nilang ayusin ang saging. Aalisin nila yung mga nabubulok na ang ilalim at yung mga hindi na kailangan, yung walang bunga, para magsimula na ulit ito na tumubo ng maayos. At ayan si Tol Joel. Siya ay Bicolano, kaya tinatry niyang isalba yung puno ng sili. Na nga ang sinasabi namin na maaaring umulan. Kaya yun nga umulan, kaya natigil ang aming pagtatrabaho. Pero tumila din naman, kaya nagsimula ulit kami. Pansamantala muna tinanggal natin yung bakod na nakaharang dito para mas madaling malinis ang lugar na ito. Kasi kailangan alisin yung mga saging na bulok na ang ilalim at yung iba ay dapat nang putulin. At para na rin malinis ang lugar na ito. Pagkatapos maputol ang mga saging at maalis yung mga saging na nakahilig sa bakod,
naging maaliwalas at maliwanag ang lugar. Yung kaninang makalat at masukal, ngayon, malinis na, maliwanag na, at maganda ng tingnan. Napakasarap sa pakiramdam na makita na ang iyong tinatrabaho, ang iyong ginagawa, ay maganda ang resulta. Nakakapagpasaya pa ng ibang tao. Ito na ang resulta ng aming paghihirap. Malinis, maaliwalas, maayos, ang bakuran ni Tol Dante. Masarap sa pakiramdam na makita na ganito ito kaganda. Kaya ngayon, hindi na mahihiya si Tol Dante kapag may bumisita sa kanya. Part 1 pa lang to. Abangan ninyo ang part 2. Ito po ang part 1 na aming paglilingkod sa paglilinis sa bahay ni Tol Dante. At salamat po sa Diyos na makaganap po ulit kami ng aming gampanin na makapaglinis. Hanggang sa muling pagkikita po sa susunod na episode. See you on the next video!